yung mga programa kagaya ng MAIP, nagagamit nga as a campaign tool, no, ng mga politiko natin. So, yun yung nakikita ko dito, Admar, no? Hindi maganda itong nangyayari kasi that is not using, no, efficiently yung resources ng gobyerno. Kasi ang nangyayari pa nga dyan, Admar, halimbawa may allocation sa mga congressman o sa mga politiko, may allocation, posible na hindi nga nagagamit pa yung ibang allocation dyan eh. Nananakaw na lang, ibubulsa na lang yung allocation. So, hindi maganda yan from the point of view of efficiency and use of limited government resources at na parang bumabalik tayo dun sa sistema before the Universal Healthcare Act. Ibig sabihin, mas binibigyang importansya ang palakasan sa mga politiko. No? So makikita nyo dyan na mula 2019, 2020, hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tumataas yung allocation ng budget na napupunta sa sistema na tinalikuran na ng ating sistema. Kumbaga, hindi na itong sistema ngayon, iba na. Pero bumabalik tayo sa nakaraan. So yun yung problema dyan. Ito pong issue natin dito sa EPAL fund daw o di kaya panibagong mukha ng pork barrel. Ito pong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF, no. Meron lang tayong ipapakita. Siguro yung pangalawang picture, yung budget allocation. Meron ako ipapakita sa inyo. Pwede na ba natin na maipakita? Yan po, Doc, no? Yung kulay, dilaw ba yan? O parang yellow? Yung nasa left side ng inyong mga screens po, mga kapartner, yan po ay allocate na pondo para po sa PhilHealth. Okay? Yung nasa right side naman po, yan po yung MAIF, no? Para simplihan lang po natin, ito daw pong MAIF, ito yung mga hinihingi na guarantee letters, no, sa mga politiko. Yung next slide muna. Okay? Next slide. Dalawa lang kasi slide yung ginagamit natin. Yung nasa taas, ito daw po yung pamamaraan para makakuha ka ng pondo mula sa MAIF, matulungan ka. So dadaan ka muna, marami kang mga isasubmit, no? Yung nasa baba naman, yan yung PhilHealth na proseso. Pag ikaw po ay hihingi ng tulong sa PhilHealth, ganyan po ang proseso. Maraming pagdadaanan sa PhilHealth at ang kapansin-pansin dyan, dadaan ka kay politician. Okay? Pero bakit ganito ang nagiging modus ngayon? Na meron namang mas mabilis. Hindi na pinapahirapan natin yung ating mga kababayan. Pero yet, balik natin dun sa unang slide, kapansin-pansin na noon, mas malaki talaga ang pondo ng PhilHealth. Pero nitong mga nakalipas na 3 taon, mas mataas pa yung MAIF. Tapos, last year, wala talagang pondo na ibinigay po para sa PhilHealth. And this year, gusto pang taasan pa ang MAIF. Halos kapantay na nga nitong PhilHealth. Your thoughts on this dito po, Doc? Nakabubuti po ba ito? And at the same time, mayroon ba itong implikasyon sa atin pong ekonomiya? Well, we have to understand that, Mar, na yung Universal Healthcare Act, which essentially guarantees healthcare access to every Filipino, ito yung sitwasyon, tung sa kaso ng MAIF, ito yung sitwasyon na gustong i-address ng Universal Healthcare Act. Kasi before the Universal Healthcare Act, ang kalakaran sa pagkuha, sa pag-access sa serbisyong medikal is palakasan system. Ganun nung araw, Admar, palakasan yan. So, halimbawa, ikaw hikaw sa buhay, gusto mo magpagamot, ang problema, pumunta ka sa public hospital, hindi naman lahat kino-cover. Kailangan mo pa rin pumili ng gamot. Halimbawa, Admar, no? Halimbawa, yung surgery. Yung surgery covered ng gobyerno para sa mga mahihirap pag pumunta ka sa isang government hospital. Pero yung mga gamot, kailangan mo pa rin bumili. So, mayroon tinatawag na out-of-pocket cost. So, ang mangyayari nung araw, pag wala kang pera,
lalapit ka kay congressman at bibigyan ka ng guarantee letter, punta ka na sa PCSO at doon makakakuha ka ng tulong, no, para access ka sa serbisyong medikal o makabili ng gamot. So ganun yung kalakaran noon. Now, the Universal Healthcare Act aimed to avoid that situation by guaranteeing access to healthcare para sa lahat. So hindi lang ito, Admar, para sa mga kababayan nating mahihirap, bagamat ito'y para sa lahat ng Pilipino, no, regardless of your status in life. So yan ay in line with the healthcare systems ng napakaraming bansa. Kagaya dito halimbawa sa Canada, ganun yung sistema, Admar. Universal healthcare, libre lahat, Admar. Libre yan. Sa mga mahihirap, pati gamot, libre. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa politiko, makakatanggap ka na lang ng mga benepisyo. No? So, ganun lang. Mag-a-apply ka lang sa government agency and then aprobahan yun based on your income and then from there, you can access free medicine. Not to mention na para sa lahat dito, libre ang healthcare services. No? Libre po yan. So, sa kaso sa Pilipinas, yun nga ang goal ng Universal Healthcare Act, which is para ma-cover. No? At siyempre, PhilHealth ang naging pamamaraan para maisakatuparan yan. Ngayon, ang nakikita natin doon sa datos, pakita nga natin yung graph na kanina. No? Yung mayroong chart ng yan. No? So, makikita natin dyan na parang bumabalik tayo doon sa sistema before the Universal Healthcare Act. Ibig sabihin, mas binibigyang importansya ang palakasan sa mga politiko. No? So, makikita nyo dyan na mula 2019, 2020, hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tumataas yung allocation ng budget na napupunta sa sistema na tinalikuran na ng ating sistema. Kumbaga, hindi na itong sistema ngayon, iba na. Pero bumabalik tayo sa nakaraan. So yun yung problema dyan. And that, Admar, reflects the weakness of the president. Bakit ko nasabing weakness? Kasi he's giving into pressure from congressmen. Yan yung nangyayari dyan. Kasi syempre, ganito yan. Kung ako, politiko, at syempre kampanya, no? Kailangan ko manalo, kailangan ko makakuha ng mga boto. Alam mo naman ang kulturang Pilipino, meron tayong tinatawag na kultura ng utang na loob. So halimbawa, kung natulungan ako ni mayor o natulungan ako ni congressman, tatanawin kong utang na loob yun, lalo na kung napaopera ako, o kaya napagamot yung nanay ko, napagamot yung kapatid ko, yung anak ko, tatanawin kong utang na loob yan kay mayor o kaya kay congressman o kung sino man politikong tumulong sa akin. So, yung pondo na yan, yung sa MAIP na yan, nagagamit yan for that exact purpose. Ang tawag natin dyan, Admar, ay clientelism. Ang tawag po dyan. So, ibig sabihin yan is merong exchange na nangyayari. So, tutulungan ka ng politiko, pero in exchange, kailangan susuportahan mo siya. So, bumabalik tayo muli doon sa ganyang sistema. Makikita nyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, makikita nyo nung time na yan, Admar, na hindi ganun kalaki ang pondo ng MAIP, hindi ganun kalaki. Kumbaga, we have the Universal Healthcare Act through PhilHealth na na-address yung issue na yan. And yan, makikita mo nung panahon ni Marcos Jr., dramatic yung pagbaba, no? Yung pagbaba ng pondo ng PhilHealth at dramatic din, no? Yung pag-increase ng pondo na napupunta dyan sa MAIP na yan. So, naipapakita po nito, mga kababayan, na how Marcos Jr. is giving in to the caprices and whims of the congressmen. No, ganun po yan. Yan ang naipapakita niya. Kasi kung ang presidente natin ay firm, no, hindi siya papayag na nagagamit yung pera para sa clientelism, hindi magiging ganyan ang takbo ng datos, Admar. So that actually reflects on the kind of leadership that we have right now. No, so yun yung papakita niya. Ngayon, doon naman sa tanong mo, Admar, about the economy, syempre, alam naman natin na ang kalusugan ng mga mamamayan, that determines, in large part, no, yung quality ng mga manggagawa na meron tayo. Kapag ang ating mga manggagawa ay sakitin, no, at hindi nakaka-access ng serbisyong medikal, makaka-apekto ito sa kalidad ng workforce natin. Kaya kasama sa pagkakaroon ng isang matatag na ekonomiya, kinakailangan meron tayong matinong healthcare sector. At yung katinuan ng healthcare sector natin ay nadidetermina yan doon sa pagpopondo
na nanggagaling sa gobyerno. So nakikita natin na yung pondo ng PhilHealth bumaba, no? At kinuha nga nila yung 60 billion at sinabi ng Supreme Court ibalik yung 60 billion na yan. Ayan magandang step yan, no? Yung inutos ng Supreme Court. Pero kulang pa yan kasi makikita natin yung mga programa kagaya ng MAIP nagagamit nga as a campaign tool, no, ng mga politiko natin. So, yun yung nakikita ko dito, Admar, no? Hindi maganda itong nangyayari kasi that is not using, no, efficiently yung resources ng gobyerno. Kasi ang nangyayari pa nga dyan, Admar, halimbawa may allocation sa mga congressman o sa mga politiko, may allocation, posible na hindi nga nagagamit pa yung ibang allocation dyan nananakaw na lang, ibubulsa na lang yung allocation. So, hindi maganda yan from the point of view of efficiency and use of limited government resources at bar. Opo. Last 2020, ay di pala, 2013, yung Belica ruling ng Supreme Court, Doc, no? Sinasabi doon na unconstitutional yung PDAF, yung Priority Development Assistance Fund, o mas kilala sa tawag na pork barrel. Kasi nga, hindi pwede na nasa Congress, either congressman ka man o Senado, na mag-exercise sa trabaho ng nasa executive. Kumbaga, ang taga-execute, tagapagpatupad ng mismong programa ay si executive lamang po. Kasi during that time po, merong certain na parang inilalaan na pondo sa kanila, tapos sila ang magde-decide kung para saan ito, ano mga projects. Marami tayong nakakausap din na Doc na mas lumala pa raw ito no? At ito daw, sabi ng mga kritiko nitong MAIFIP, no, na ito'y malinaw na pork barrel kasi hindi ka makakakuha kung hindi rin merong permiso mula mismo kay politiko po. Doc, kayo ba'y naniniwala na isang form of pork barrel ito na idineklarang unconstitutional na rin ng Korte Suprema po, Doc? Well, yung mga kritiko ng MAIP, no, I actually urge them to seek judicial relief. No? Punta sila sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional itong pag-allocate ng pondo papunta sa MAIP. And Admar, tama, no? It violates yung tinatawag nating separation of powers. No? Kasi yung kapangyarihan ng tandaan natin, ang Congress, they have the power of the purse. Pero yung kung paano gagamitin yung pera na yan power yan ng executive. So, ibig sabihin, yung kaso ng PhilHealth, halimbawa, PhilHealth is under the executive department yan. Hindi yan under ng Kongreso, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung decision in terms of how to allocate the funds, no, it rests on the executive department. So kung may nakikialam dyan, no, na taga-legislative department, kagaya ng mga congressman o kaya ng mga senador, yan violation yan, no, doon sa tinatawag nating separation of powers na naka-enshrine po yan sa ating saligang batas. Kaya nararapat po, no, yung mga kritiko yan. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, Admar, baka isa ako sa mga magpapile sa Supreme Court ng pagko-question yan Kasi that clearly is a violation, no, ng ating saligang batas. Kaya dapat po maging panuri din tayo, no? Tayo bantayan natin 'yan kasi yan pag ginalaw yan halimbawa ng mga congressman, hindi nila dapat ginagalaw yan kasi that yung pag-allocate niyan, yan ay nasa discretion niyan ng executive branch ng ating gobyerno. Opo. Meron namang side ang palasyo ukol dito na ito ng MAIFIP ay pamamaraan para daw makuha yung zero balance billing ng mga pasyente. Do you think, realistic ba yung zero balance billing? Pangalawa, pwede ba itong makamit kung dito na lang sa PhilHealth po ilaan, lakihan na lang kasi marami tayong mga nababasa din ng mga komento ng ating mga kababayan. Yung mga regular na nagbabayad, no, yung mga direct payers talaga sa mga premium or sa mga bayarin dito sa PhilHealth, yung mga kumikita
no? Yung automatic kinakaltasan yung kanilang sahod kasi yung iba nagkakasakit sila, ang laki-laki ng billing nila, tapos maliit lang yung kanilang nakukuha pong nakukuha mula sa PhilHealth. Kaya mapag-isip sila, grabe, ang halos kada buwan ako nagbabayad tapos ganito lang pala yung makukuha ko. Any thoughts on this? Oo. Alam mo, Admar, in principle, dapat yung mga basic medical services, no? So halimbawa, kagaya sa ating mga pasyente na mayroong sakit sa bato, no? Yung dialysis halimbawa, yan ay dapat fully covered yan. Yung mga basic, no, na mga medical procedures kagaya ng mga simpleng surgery halimbawa, yan ay dapat kino-cover yan. At realistically, kayang ma-cover yan ng PhilHealth. Ang problema kasi, hindi nako-cover yung iba dyan. No? Kasi ang claim nga is yung PhilHealth ay hindi nagbabayad. No? In fact, Admar, may mga doktor pa nga na hanggang ngayon nagrereklamo kasi hindi pa sila napapayaran. So meron pa rin ganyan mga kaso. No? Even after the implementation ng Universal Healthcare Act, meron pa rin tayong mga doktor at mga ospital na nag-aantay pa rin silang mabayaran. So, ang batas, mga kababayan, maganda yung intensyon. No? In fact, yung pagkakadisenyo ng Universal Healthcare Act natin, maganda yung disenyo, yung pagkakadisenyo ng policy. Nagkakatalo tayo, Admar, sa pag-implement ng polisiya. Doon palagi ang problema sa ating bansa. Maganda yung mga batas na ipapanukalat, na ipapasat, na lalagdaan. Pero pagdating na sa pag-i-implement, doon po tayo nasisira. At nakikita natin is nagkakaroon ng mga stopgap solutions, kagaya itong MAIP, to address the inefficiency ng pag-i-implement ng polisiya. So, ganun yung nangyayari dyan. At syempre, nakikinabang din yung mga politiko dahil nga sa konsepto ng utang na loob. So, in principle, dapat nako-cover yan. Ngayon, Admar, meron mga klaseng mga karamdaman na may mga tinatawag silang advanced na mga conditions, no? Kagaya halimbawa ng cancer o kaya mga chronic diseases na hindi lahat nako-cover. Pero dapat yan mako-cover na rin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mga mahihirap, no? Yung sa mga indigent. So, ibig sabihin, yung mga vulnerable groups sa ating bansa, no? Kagaya halimbawa ng mga mahihirap, yan ay dapat fully covered sila. No? Yun yung principle dyan. Kaya lang ang nangyayari is naaabuso yung implementation. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga MAIP na yan. Kasi nga nagagamit ng mga politiko yung inefficiency ng pag-implement para makinabang sila. No? So yun yung nangyayari diyan, no? So I mean ang pinaka solution diyan really is proper implementation nung batas. Kagaya halimbawa, part ng implementation, Admar, is yung pag-allocate ng mga funds, no? That is part of implementation. Ang problema, kinuhaan pa nila ng pondo yung PhilHealth. Paano sana mapopondohan, no? Yung mga programa para sa ating mga kababayang vulnerable, kagaya ng mga mahihirap, kinuhaan pa ng pondo. So, doon talaga nagkakatalo, Admar, no? In terms of yung pag-i-implement ng mga pulisiya na yan. Opo. Realistic ba yung mga sinasabing magkakaroon ng surplus or sobra-sobra ang budget for PhilHealth? Tumutugma ba yan sa actual na senaryo? Kasi ang nakikita ko, ang daming pila sa mga ang daming mga pumipila, yung mga pasyente, no? Yung iba pa diyan pumipila pa maliban sa mga ospital, pumipila kay mayor, kay congressman, sa PCSO, humihingi ng tulong. Patunay na hindi talaga sapat yung kinakaltas mula sa PhilHealth. Realistic ba na magkaroon ng surplus ang kagaya nito pong health insurance po natin na PhilHealth? By design, Admar, yung mga programa ng PhilHealth, dapat they should be running deficits. Kasi kapag nagkaroon ng surplus yung PhilHealth, ibig sabihin, hindi nagagamit yung pondo. Hindi ba? Kumbaga, for every peso na surplus niya, dapat makikinabang dyan yung ating mga kababayan na kumbaga sila yung tinatarget na mag-i-implement na ng policy. So, kapag may surplus, ibig sabihin, may problema tayo. Ibig sabihin, yung PhilHealth, may excess funds na hindi nagagamit para sana maibaba yung premium o kaya ma-expand yung serbisyo.
So, programs like PhilHealth, by design, mga kababayan, dapat talaga to nagraran ng deficit kasi nga subsidy yan galing sa gobyerno at MAR. So ano yan lalo-lalo na sa mahihirap. Now, kung kayo naman po ay nagbabayad ng premium, tandaan ninyo na yung premium na binabayaran ninyo dyan sa PhilHealth, to cover basic services. So bigyan kita halimbawa at MAR. So kung magpapakonfine ka sa ospital, gusto mo semi-private na room, malabong makover yun 100%. Kasi ang PhilHealth, ang kino-cover niyan, yung halimbawa, ma-confine ka tapos ward. So, kumbaga, kung gusto mo ng medyo extra, babayaran mo yun. So, in theory, may sufficienteng pondo ang PhilHealth para ma-cover ka dun sa mga basic na mga serbisyo. So, in theory, dapat ganon. Ang problema is yun na nga kagaya nung nangyari nung 2025 budget no, na kinuha nila yung 60 billion at nilagay sa ibang pagkakagastusan no. Yun yung naging problema diyan. Sana yung 60 billion na yon nagamit po sana yon para sa ilang kababayan natin sana at marang makikinabang diyan for treatment ng kanilang mga karamdaman. So again, I just want to reiterate yung mga programang kagaya ng PhilHealth, by construction and by design, dapat yan po talaga ay deficit. It should be running a deficit kasi ano yan healthcare program yan ng gobyerno. Dapat nga pinopondohan pa yan galing sa budget para to make sure na lahat ay makover no at garantisado na pag pumunta ka sa ospital for the basic services no yung na kino-cover ng PhilHealth under the law and under regulations, mako-cover at MAR. Siguro, magkakaroon lang tayo ng surplus o sobra-sobrang pondo, Dok, kung malusog na yung mga Pilipino, wala nang tayo nakikitang nagpapagamot, o di kaya hindi na sila pumipila. No? Kumbaga, nagastos doon at malusog sila. Pero hindi po sad to say, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang tuloy-tuloy. Kaya nga meron mga programa, di po ba, sa telebisyon, sa radyo, na nag-ano ng tulong at malimit po dyan yung mga medical assistance. No? At hindi naman ito kagaya ng insurance din, Doc, sa mga private, no, na mga kumpanya na tubo, merong inaasahang tubo. No? So talagang, kumbaga, halos palugi kung kakayanin. Pero at least naibigay mo. Ito yung malinaw. Pero ang sisikat lang kasi dito, Doc, yung PhilHealth, hindi si politiko. O kaya siguro kailangan tayong gumawa ng pamamaraan para at least mamimigay tayo. Pero ang sistema nito, hindi nga nila pera yan, pero sila yung bumabango yung pangalan po, Doc. No, tandaan natin kasi ang PhilHealth revenues, no, yung pumapasok na pera sa PhilHealth, nanggagaling yan sa contribution ng mga members at nanggagaling din yan sa subsidiya na binibigay from the government. So, ibig sabihin, yung pera na yan, hindi pera yan ng politiko, Admar, kasi pera yan ng mga miyembro at ng subsidiya ng gobyerno. So, kumbaga, nangyayari kasi ngayon dyan sa MAIP, nagiging substitute na siya sa PhilHealth, which is should not be the case. Kasi nga, that actually might be a violation of the Universal Healthcare Act. Actually, baka nga may violation pa yan, hindi lang sa Constitution at MAR, baka yung mismong batas ng Universal Healthcare Act ay ma-violate yan. So, kumbaga, ang pinupunto ko dito is, sabi ko nga kanina, yung PhilHealth, by design and by construction, dapat talaga palugi yan. No? And kapag kumikita yung PhilHealth, may problema tayo. Hindi dapat kumikita yung PhilHealth kasi yung disenyo na yan talagang dapat na negative yan palagi kasi nga ano yan that is a subsidy program sa ating gobyerno. And hindi rin ito pwedeng gamitin ng mga politiko para pang-epal nila kasi nabanggit ko rin kanina na yung pondo ng PhilHealth, hindi kanila yan. Galing yan sa contribution, kinakaltas nga yan, Admar, di ba, sa sahod. No? Pagka makita mo yung inyong pay stub, makikita niyo na may PhilHealth deduction dyan. So galing yan sa pawis at pagod ng mga mamamayan, ng mga nagtatrabaho. At galing din yan sa taxes na binabayaran ng natin lahat. No? Galing mismo yan sa gobyerno through taxes at MAR. Opo, and ang ano din kasi nito, yung
PhilHealth, napaka kumbaga mabilisan, hindi mahaba, walang red tape. Marami kang dadaanan. Eh 'di ba? Meron pa nga tayong Red Tape Authority kasi naisip dati ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabawasan kasi ang dami talaga, ito yung cost ng mga pila. Nakikita nga niya na nagalit pa nga siya na if ever man na laging pabalik-balikin, abay may something na diyan. Gaano ka laking problema pag mga kagaya nitong may mga red tape, marami mga dinadaanan, mga proseso, Doc, sa epekto nito sa ekonomiya? Ano naman ang magandang maidudulot pag seamless ang transaksyon ng tao sa gobyerno po, Doc? Punta muna tayo at sa pinaka-extreme na possibility, which is halimbawa, it's a matter of life and death, no, na makakuha ng treatment ng medical procedure ang isang mamamayan. Eh dahil sa tagal ng pag-approve, no, dumaan muna kay politiko, kesyo kumuha ng guarantee letter, kung ano-ano pa, eh namatay na lang yung pasyente. Di ba po? Ano yun? Nangyayari yan, mga kababayan, na hindi man lang nakarating dun sa stage na makaka-receive ng treatment kasi nga because of the red tape, eh, ang haba ng pila sa labas ng opisina ni congressman para humihingi ng guarantee letter. Pagdating ng PCSO, ang haba ng pila. Yung pasyente, nakaratay na. O, bago pa makuha yung assistance from PCSO, eh namatay na yung pasyente. So nakakalungkot, mga kababayan, no? Nangyayari po yan sa totoong buhay. So kung ganyan ang sitwasyon, no, na hindi na-address yung problema, no, sa pangkalusugan dahil sa inefficiency, ultimately that will have an impact sa kalidad ng workforce na meron tayo. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng workforce na hindi malusog. At yung kahinaan ng kalusugan ng ating mga mamamayan, eh yan ay dahil sa inefficiency ng ating gobyerno. So hindi maganda yan, Admar, no, from the point of view of the economy, kasi it will have direct impact sa kalidad ng human capital na meron ng bansa. So yan yung pinaka-consequence yan. At kapag mahina ang ating human capital kasi hindi malusog yung mamamayan, eh makakaroon yan ng epekto sa paglago ng ating ekonomiya over the long term. So, kumbaga, the Universal Healthcare Act, no, by design, nung yan binuo, no, ng mga magagaling na mga minds, no, during that time, kabilang diyan si dating Congressman Harry Roque. At kung maaalala mo, isa ito sa mga isinulong na batas ni dating spokesperson Harry Roque. Naalala ko lang bigla, no, kasi pag Universal Healthcare Act, laging napapasok sa isip ko si Harry Roque. Eh, kabilang siya sa mga nagdisenyo niyan at kabilang din sa mga ibang mga congressman at that time. Maganda yung goal ng polisiya, which is really to avoid, no, yung sitwasyon na yung red tape makakaapekto sa healthcare outcomes ng ating mga mamamayan. Eh, nangyayari ngayon, mga kababayan, bumabalik na naman tayo sa dating sistema. Hindi po maganda yan. No? That will have an adverse impact sa ating ekonomiya. Hindi lang sa healthcare, Admar, kasi pagka red tape ang problema, ano yan systemic na yan, Admar. Kumbaga, ang takbo ng gobyerno napakabagal, no, dahil dyan sa sistema ng red tape, at yan nakakahila yan sa paglago ng ating ekonomiya pababa. Kaya kinakailangan talaga, no, na muling isulong. Hindi ko nga alam, Adman, kung anong status ng red tape authority na yan under kay Marcos Jr. Sa palagay ko parang nawala na yan, kagaya dun sa meron pa naman yung ARTA. Di ko lang alam kung palamuti lang ba sila or kung ano ba.